Mapagpalang umaga po, mga minamahal kong kapatid. Ito muli ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente po, na buong puso po na nagbibigay po ng mga aral na naaayon po sa kalooban ng Diyos. Mga mahal kong kapatid, una sa lahat, igalang natin ang mga banal na salita na naaayon sa banal na aklat at sa mga turo ng simbahan Katoliko. Igalang po natin. No? Kasi nga po, maraming tumutuliksa, hindi po dapat tayong maging ganon. Dahil po, lahat po tayo ay anak ng kataas-taasang Ama. No? Hindi man po galing tayo sa Kanya, pero galing po tayo sa Kanyang kapamahalaan bilang Kanyang nilikha. Kaya po, mamahal kang kapatid, no? Itinuring tayong anak, ituring naman natin siyang Ama. Ganun po, ha? Ngayon, kaya po ako nandito upang ibigay sa inyo ang mga alituntunin kung paano po tayo lalaban sa kalaban ng Ama na tinatawag na mga demonyo. Sa pamahalaan ng demonyo, naghahari dyan si Satanas na Diablo. Narito po tayo upang maging kasangkapan ng Ama sa labanan. Dahil napakarami, mga mahal kong kapatid, na aktibidades ng kalaban. Nakakapagbigay sila ng sakit, kaguluhan ng isip, pinipigilan nila yung magandang kapalaran na pinagkaloob sa atin ng Ama. Sinisira nila ang ating kaisipan upang mawalay tayo sa pagmamahal sa Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat upang sumamba. Kaya, mga mahal kong kapatid, magkaisa tayo ng layunin. Hindi magkaisa ng as one group. Hindi po. Yung layunin, iba-iba nga po tayo ng tinatawag na samahan ng pag-aaral ng Diyos. Pero lahat tayo papunta sa Diyos. Iba-iba nga lang tayo ng pamamaraan. Kaya kung ano po yung pamamaraan nyo na gawain papunta sa Diyos, ituloy nyo po basta makakabuti. Yung kapwa nyo, ganun din ang ginagawa. Hayaan nyo sila. Sabi nga po na ating Panginoong Jesus, ang kakampi natin ay hindi natin kalaban. Ang panig sa atin, no? Ang panig sa atin ay hindi laban sa atin. Yun po ang isa pinakamaganda. Hindi po nauunawaan ng iba, no? Opo, totoo po yung mga sinabi sa banal na aklat. Totoo po yun. Pero, may panahon po. Yung panahon po ng lumang tipan, panahon po yun ng mga tao ng araw na nabubuhay noon. Totoo naman pong walang kamatayan ang salita ng Diyos. Pero, meron pong limitasyon at may pagbabago din. Kung ang inutusan ng Ama, ang mga nabubuhay ng panahon noon, ng panahon nila Moises, nila Daniel sa Babylon, nila Abraham, yung po yung mga panahon po ng tao noon. Hanggang sa lumilipas ang panahon, nagbabago po ang mga aral. Kasi po, nag-i-increase ang pangyayari ng buhay. Hindi po tayo bata na tumanda na nananatiling bata. Hindi po. Habang tumatanda po ang tao, nagkakaroon po ng karagdagang kaisipan para sa pamumuhay niya bilang patanda ng patanda. Ganon po yun. Ganon din po ang salita. Ang salita po, halimbawa bata ka, di ba? Yung aral para sa bata, para sa bata. Habang lumalaki, nagbabago po ang aral.
Kaya sana po magkaintindihan, no? Para po yung mga damit. Yung bata ka, maliit ang damit mo. Eh malaki ka na, 'di ba? Hindi na para sa iyo yung damit mo. Pero yung damit mo nananatiling damit pambata. Kaya nga po may luma lumang tipan at saka bagong tipan. Nung panahon po noon, iba pong isip ng tao. Ang isip ng tao, pag sumunod siya sa hari, handa siyang mamatay alang-alang sa hari. Kaya tinatawag na long live the king. Inilalaan nila yung buhay nila. At inaalay din ng mga magulang yung kanilang mga kanilang mga anak na babae. Kahit na 100 na yung kanyang anak, inaalay nila sa hari. Kung gusto ng hari. Kaya minsan ang hari po may 200 asawa. Si Solomon, 1,000 asawa. Wala pang kwenta sa kanila yon. Eh ngayon, pwede po ba? Yung mga anak natin babae, ibibigay natin sa presidente? Di ba hindi na? Ganun lang po yung kasimple. Kaya kung may aral po ngayon, yung aral ngayon, aral din ng Diyos. Kung aral ng Diyos ng luma, aral din ng Diyos yung bago. Kaya kung meron tayong dapat sundin ng araw, sinasabi na nga ng Ama, di ba, si Abraham, pakinggan nyo. Siya magiging ama ng buong mundo. Sabi nila, no? Sila Moises, pakinggan nyo. Sinabi na Ama yan. Pakinggan nyo si Moises. Nagsasalita si Moises. Dumating din yung panahon na sinabi kay Moises, no? Ibababa akong aking anak. Moises, siya ang iyong pakinggan. Kita nyo nga, si Moises papakinggan ng anak. Tapos tayo, ano nangyayari sa atin? Mas pinapakinggan pa natin yung utos ng Ama noon, hindi natin pinakikinggan yung utos ng Ama ngayon. Mahalaga po ngayon. Kaya ngayon po, mga mahal kong kapatid, mag-share din ako sa mga utos. Kung paano tayo lalaban, tayo po lahat, nilikha ng Ama para maging kasangkapan niya. Katulad po, minsan nagsasalita po ako, no? Sabi ko, yung aking sinasalita ay hindi sarili kong opinyon. Meron naman po sumagot. Sino yung nagsasalita? Ikaw ba o sino? Di ba ikaw rin yung nagsasalita? Opo. Pero yung salita ko po, hindi po galing sa akin opinyon. Meron pong banal na espiritu na nakalukob sa akin upang isalita ko yung kanyang salita. Nakatulad po, no, na sinabi ng Panginoong Hesus na ang aking salita ay hindi akin, kundi salita ng aking Ama. Ganun din po, mga kapatid. Kaya kita nyo, ilang libo, no? Minsan 10,000 yung kausap ko, 12,000 na iba-ibang uri ng tanong. Anong kakayanan ko para sagutin sila? Bakit nasasagot? Dahil nga po, ginagamit na kasangkapan ng Ama yung kanyang nilikhan laman upang sabihin niya ang gusto niya sabihin at ipaliwanag sa mga nagtatanong. Ganun po yun. Pakakatandaan natin, 2 lang po, masama at mabuti. Kung hindi kayo naniniwala sa mabuti, alam nila nasa masama kayo. Kaya purong kabutihan lang po ang dapat natin na paghariin upang manatili tayo sa kapamahalaan ng ating Ama sa langit. Ganun lang po kasimple. Katulad po ngayon, meron tayong mga kasangkapan na panlaban sa mga masasamang espiritu.
Katulad po ng halimbawa may problema kayo, no? Meron kayong taong gustong gamutin. Bago niyo po gawin yun, manalangin tayo, hilingin natin sa Ama. Ng mga sandaling ito, gamitin niya po, no? Ang katawang ito na ipinahiram niya lang po sa atin. Kaya kapag magse-serve na po tayo, kailangan nating gumamit na tinatawag na banal na gamit, sacramental tools, no? O isa na po ito na tinatawag na espada ng mga arkanghel. Ito po. Espada ng mga arkanghel, ng 7 arkanghel. Ang ibig ko sabihin po, ang espada ni San Miguel Arcangel, Gabriel, Rafael, Uriel, Siltiel, Judiel, Barakiel, espada. Iisang uri lang po yung espada na yon. At ang kalakasan nun, iisa rin. Ang kalakasan po nun ay galing, no? Sa lumikha ng lahat na tinatawag natin Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, idinikta ng banal na Espiritu sa akin na gumawa ako ng matibay na panlaban sa mga demonyo, pamugot sa ulo ni Satanas ng Diablo at sa lahat ng kanyang kampon at gawa. Ito po ay naka-promo lang po ng 1K. Actually po, dapat nasa 2,000 ito. Niregular ko na lang ng 1,500. Ngayon, ibinaba ko po as a 1K. Marami po, daan libo na po ang nagpapatotoo na ang kalakasan nito, napakabisa po. Kapag meron kayong kamag-anak na alam mo nagagayuma, nagiging iba ugali, manalangin tayo, hilingin natin sa Ama ang kalakasan para mawala sa katawan na yun yung espiritu na gumagamit sa katawan. Kasi po, our body, pwede po itong maging instrument o ano ba tawag na mababaw na salita? Pwede po maging kasangkapan ang katawan natin ng masama o mabuting espiritu. Depende po yan sa kagustuhan ng tao. Kaya mag-iingat tayo. Hindi ko mo ipinagkaloob sa atin yung free will, no? Ay bibigyan na lang natin ng gagawin na lang natin yung gusto lang natin gawin. Dapat po, yung free will, kasama po dyan, no? Yung kalooban ng Diyos. Kasi marami naman pong kabutihan, di ba? Na ayon sa kalooban ng Diyos. Anong nangyayari po sa iba? Hindi na po kalooban ng Diyos ang ginagawa. Ang katwiran nila, binigyan naman ako ng laya ng Diyos kahit anong piliin ko. Ayun po. Kaya po, nasa pagpili natin, no? Kung ano ang magaganap sa ating buhay. Kaya mga mahal kong kapatid, pag pinili mo mga kalokohan, kasalanan, ang kasagutan nun, sakit, problema, o kamatayan. Napakasimple mga kapatid. Tayo po, kaya po ako nag-share sa inyo, tingnan nyo. Diba? Mga may sakit. Hindi mo alam. Diba? Dadalhin mo yan sa mga manggagamot. Diba? O ano sasabihin ng manggagamot? Tama naman po yung sinasabi nila. Nasa ilalim yan, nasa pian yan. Totoo po yun. Alisin po natin yung isip doon sa salita na iba. Huwag kayo maniwala. Alam nyo, kasi kayo po yung kayo po yung victim Alam nyo na anong nangyayari. Napakabait na bata. Nagiging salbahe.
Tapos sasabi, huwag kayo maniwala. Hindi po. Maniwala po tayo. Dahil lahat na nangyayari sa ibabaw ng lupa, masama o mabuti, puro totoo po yan. Kaya mga mahal kong kapatid, sa mga sandaling ito, hinihiling ko, no, sa inyo lahat, subukan nyo. O gamitin nyo na. Dahil po, ang kapangyarihan po ng Diyos, hindi po sinusubukan. No? Ang kapangyarihan niya, ipinagkatiwala niya sa atin upang gamitin natin. Ipinagkatiwala sa atin, upang gamitin natin. Hindi po natin gagamitin ng Diyos. No? Ang gagamitin po natin, yung ipinagkatiwala sa atin. Pinahintulutan tayo. Yan po, halimbawa po, may espada. O ano sabi naman, anak, gamitin mo yung espada na yan. Lumabang ka sa mga masasamang espiritu. Inutosan ka. Nagamitin mo yung kasangkapan. Mali, o gagamitin natin, yun naglumikha. Hindi po. No? Hindi natin gagamitin yung lumikha. Ang gagamitin natin, yung nilikha. At pinahintulutan ng Ama para gamitin natin. Para malinaw na malinaw. At bago tayo magsimula, hihilingin natin. Manalangin tayo, no, sa Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na maghari ang kanyang kalooban sa ating paglilingkod upang labanan natin yung mga tao na biktima ng masasamang espiritu. Yan po, gamitin natin ito. At meron pa po mga kapatid ko, no? I-share ko rin sa inyo. Ito po ay isang uri ng pendant, no? Superpower po ang pendant na to, malakas po. Ito po ay may sangkap na 7 uri ng kalakasan. 7 uri po. At saka yung mga pinulverize po na mga kahoy ng 7 klase, nandito na po yun. No? Nandito na po. Ito naman po, 2 klaseng uri ng kahoy ito. Meron pa po 5. Kaya mangyayari po, the next time naman po, no, nakakatulong din ito. Pero next time, magdadagdag po ako na mas advanced ng konti. Advanced lang po. No? Pero kailangan niyo po talaga masubukan. Sorry. Kailangan niyo magamit ang kasangkapang banal upang malaman natin na talagang karapat-dapat po yung mga tao na especially po yung mga na-stroke, no? At saka hindi po kayo kayang sakupin na iba-ibang uri ng masasamang espiritu sa tulong po ng pendant na ito, ha? Pag may mga stroke po, hagod nyo lang to. Ito po, isa na po yan. At saka actually po, naka-promo ako nito, ha? Naka-promo po. Mas malakas po ang kapangyarihan nito ng 10 ulit sa mga baon ng nyog na walang mata. Yan po, mas malakas po. Ito naman po yung isa. Ito po, ang promo nito, kasi po, nasa kulang-kulang 3K na po ngayon Pero naka-promo ito ng 1,000 lang. Agapan nyo hanggang katapusan lang po ito. Hanggang katapusan lang. Meron pa po tayong ilang ano na po ngayon, anong date na ngayon? Kung 23, may 7 araw na lang po tayo. No? Lalo-lalo na po ito. No? Ito po yung Supreme. Ito po. Miraculous Healing Pendant. Super lakas po. At ang mga batong ito, galing po ito ng Australia.
no? Isang kaibigan kong aborigines, no? Isang katutubo, na doon naman po, pag tinawag na katutubo, hindi naman, may educated, meron naman kung hindi. Parang dito sa atin, di ba, may ugurot, mangyan. Meron naman po pinag-aralan yung iba. Nakapag-aral na lang sila, no? Kaya hindi ko mo tinawag silang mangyan na. No? Tingnan niyo po. Dinayo tayo rito ng mga turista. Sabi niya raw, yung mga tao daw, mga unggoy. Diba? Minumura pa. Nagmumura pa. Dayuhan po, pero yung pinipilit niya yung salitang putang ina mo, dinig na dinig po. Ano nangyari? Kinulong. Napaka walang kwentang tao. Huwag po nilang dudungisan, no? Ang karapatan ng mga Pilipino. Iginagalang natin ang mga turista, pero igalang naman nila tayo sa sarili nating bansa. Yun, ha? Kaya mga kapatid ko minamahal, lahat ng mga tao na wag yan, sinisira po, wala naman mong ibang maninira kung hindi ang mga alagad ni Satanas na Diablo lamang. Dahil, no, I'll give you a proof. Panoorin niyo po, mga mahal kong kapatid, yung Bro James Vicente Healing Mission sa YouTube. Panoorin niyo po. At panoorin niyo po yung isa ko pang gawain na Jaime Vicente sa YouTube din po. Yung live po. Kasi mga mahal kong kapatid, sa hinaba-haba po ng panahon, ngayon po umabot na ako na 70 years old. Kaya nga sinabi ng Ama, ituro ko na sa inyo ang kaalaman na ipinagkatiwala niya sa akin. Yung mga nagsasalita na nanloloko ako, kaya nga po ako nagtuturo eh. Kung marunong na kayo, sino loloko sa inyo? Kaya ko nga kayo tinuturoan, libre. Para ipatunay ko sa inyo na ang dinidikta ng banal na espiritu sa aking puso upang dumaan sa aking isip at sabihin ko sa inyo, ito po'y banal. Banal. Nasa inyo po. Ang masasabi ko lang, pagpapalain ng Ama ang naniniwala. Okay? Oo. Hindi ko mo isineshare ko sa inyo, hindi po pagbebenta ito. Ang tawag po rito, exchange energy. Ganun po mga kapatid. Dahil po sa salita, yung maganda, sa pananalita, pinapapangit lang nila sa kaisipan ng tao. Paano yung maibebenta ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi po nabebenta yun. Ang binibili natin, yung mga gamit na totoong gamit na inutos ng Ama. Pero yung gamit na yan, at sinunod natin ng Ama, pagkakalooban ng Ama ng lakas ng kapangyarihan yan upang magamit natin na totoong panlaban sa masasamang espiritu. Ganun po yun. Kung mga gamit ko, kopyahin nyo lang, paano kayo aayunan ng Ama? Hindi ka naman inutusan eh. Nangopya ka lang. Paano maghahari? Isa lang ang pinanggagalingan ng totoong kapangyarihan, kung hindi ang Diyos lamang. Kaya nasa sa inyo na lang po. No? Hindi ko na po papahabain ang kwento. Nasa sa inyo na lang kung nakapanig kayo sa Diyos. Tandaan niyo. No? Wala pong kopyahan dito. Ang Ama, pag gumamit ng isa,
Kung ano yung paggamit niya sa isa, isa lang yun. Hindi na po yung pwedeng ulitin. Kaya kung si Solomon naghari, wala nang Solomon pa na babalik. Kung meron naggagaya-gaya ng ako ang bagong Solomon, itinataas niya lang po yung kanyang sarili. Ganun lang po yun. Para sa akin po, kung pag-uusapan natin si Solomon, hari siya. Hari. Pero bilang tao, para sa akin po, para sa akin, hindi para sa inyo. Walang kwentang tao si Solomon para sa akin. Bakit po? Ilan ang asawa ni Solomon? 1,000. Yung nga na magkaroon ka ng 2-3 asawa labag na sa kalooban ng Diyos. 1,000 pa kaya? Si David, yung tatay niya, di ba pinapatay yung kanyang tapat na lingkod para makuha niya lang yung asawa? Kaya minsan po yung mga pagkakamali po, may mga gawa na hindi naman dapat tularan. Kaya mga mahal kong kapatid, sino ba si David? Kaya sa panahon ngayon, binago na po ng ating Panginoong Jesus. Mapagpahalang umaga po, binago na po. Gusto mo bang mabago? Magbago ka. Tingnan niyo po simpleng tao tayo. Hindi tayo simple. Isa po tayo dakilang tao na nilikha ng Ama ayon sa kanyang larawan. Simple ba yan? Sumunod tayo na naaayon sa kanyang kalooban. Magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Ama. Salamat po. Marami pa akong share sa inyo. Mamaya po mag-share ako ulit sa inyo, ha? Maraming po salamat. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal. Amen, amen, amen. Salamat po.